Magandang gabi, mga kaibigan, kaluguran, kabalin, mga tana. Kain na po tayo ng hapuna na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa amin. Ito po, nakamix na po yung kanin at saka yung nagluto kasi kanina ng sinigang sa bayabas. Ngayon, wala daw lasa, sabi ni Sister Baby yung isda kasi maya-maya yun. Maya-maya, tuna. O tuna. Ang ginawa, pinrito ko po ngayon. So, naiwan yung gulay. Ito nilagay ko na rito. Lahat. Okay? Na, Bumaba na! Okay, kain na po tayo, ano? Nagbabala ang Department of Transportation sa publiko na huwag tangkilikin ang mga beach parks at beach charms na iligal na ibinibenta online. ID Transportation Secretary Vince Dizon, may sindikato nasa likod ng hoarding ng mga card. Modus alien ng mga suspect na bumili ng mga beach cards sa mga vending machines para ibenta online. 30 piso lang ang beach card pero ipinagbibili ito umano ito online sa halagang 200 pesos. Habang ang mga beat charm naman ay binibenta ng halos 700 piso sa social media. Naaresto naman kamakailan sa isang entrapment operation ang isang suspect dahil sa pagbibenta ng mga beat cards sa social media. Nasampahan na ang suspect na reklamong paglabag sa Access Devices Regulations Act Yung bayabas, tinanggalan ko ng buto. sa Cybercrime Kasi ano sa ipin yun eh. of 2012. Yung balat, kinuha ko. Nagdiriwang po ng kanyang ika-31 kaarawan ang Pinoy billiard legend na si Efren Bata Reyes. Kasabay naman sa selebrasyon kasama ng kanyang mga kaibigan, kapamilya at fans, ay inilunsad ang librong The Magician na official biography ng billiard icon. Nakamo sa kilalang palayaw ni Reyes. Katuwang ni Reyes na sumulat ng libro ang dating pool player na si Marlon Manalo. Bahagi ng kikitain ng The Magician ay mapupunta sa mga kasalukuyan at retiradong billiard players. Hindi po pinalampas si Reyes sa magpakitang gila sa kanyang birthday celebration. Inanunsyo rin niya sa pagdiriwang ang panibagong billiard tournament na magsisimula sa August 27. Matapos ang 18 taon, magbabalik Pilipinas ang legendary award-winning singer-songwriter na si Baby Face. Magsasama naman sa isang event ang Beanie at ang Korean actor at singer na si Ji Chang-wook. Nagpapashow MJ Baby. Mula sa iba't ibang grupo, nagbuo ang What Ifs. Si Hina mula sa SKE48, ang leader na si Femi mula sa JKT48, si Fame mula PNK48, at si Cole mula sa MNL48. Bumisita sa bansa ang global group para sa promo ng kanilang bagong single na Winds Grow Back. At ayon sa kanila, dito sila sa Pilipinas magtatagal. We're from different backgrounds. It serves as our identity as artists that there will be times na there will be miscommunication. Yeah, it's not inevitable na po. But it's what makes us unique. Nakisaya naman sa mga larong Pinoy ang K-pop group na NTX episode ng TFC show na Are You Jane? First time na boy sa Pinas, pero ako miyembro nakapagpakasyon na dito. When I was elementary school, I studied abroad in Baguio. Baguio, okay. Dami kayo! Babalik ang grupo sa October kung saan makakasama nila ang nation's girl group na BT at ang Korean actor-singer na si Ji Chang-wook para sa isang event. Matapos naman ang 18 taon, magbabalik nila sa award Really great voices. Is one of the most soulful countries that I've heard. Para naman sa mga baguhan at aspiring na Pinoy singers ngayon, may payo mula sa legendary songwriter.
traditional route going to the record companies and everything, they're mostly looking for people that have followers and all that good stuff. Get your own followers first. Get your and start to build up. And the more you sing, the more covers you do, the more videos, the better it is because you just get better at doing it. Makakasama ni Babyface ang isa pang music icon na si Patty Austin sa kanyang concert sa October 27 sa Pasay City. MJ Felipe, ABS-CBN News. Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Manila Tech Summit sa Taguig City. Pinahalagan niya ang papel ng digital technology para mapadali ang buhay ng mga Pinoy. Kabilang dito, pagpapalawak ng digital payments, pagpapabilis ng internet connection sa bansa, at pagdaragdag ng proteksyon laban sa mga scam. Marayon sa Pangulo, kakibat rin ng kaunlaran sa teknolohiya ang pagbabantay para hindi malulong sa masamang bisyo ng Pinoy. Tatagalan ng Miyerkules ang Manila Tech Summit. There is also the growing problem of online gambling, which preys on our people's vulnerability. We are addressing this through initial measures such as suspending the in-app gambling access in mobile payment apps and websites. So, yan. Sa teknolohiya, ang dami din, kung nag-improve yung technology, nag-improve din yung mga, mga manuo para sa inyo. Konektado. Congressman Medici, di panel mo rin, no? Hindi, maganda yung kanya. Pero, parang ini-encourage mo si Engineer Calalo na maging state witness. Yun. Mukhang marami pa ang ibubulgat. Kasi sabi ni Engineer Calalo sa kanya, binigay niya na 3 million plus, meron pang susunod na 15 million. Kung papayag siya. Parang 360 million ata ang pinapangako sa buong term niya. Pero may 15 million sa nasusunod. 15 million. So, ang teorya, pwede, posible, na meron pang iba na mas mataas. Engineer. At mukhang yung dating congressman, Yung tinanong ko kay Davis, oh, ang ibig pang sabihin na yan ang kalakaran. Kasi first time ata nitong si Leviste na congressman. hindi bago yan. Okay, kaya nga. Ibig pa sabihin ang kalakaran dati, ganun? Oo, hindi na sa Batangas. Hindi na sa Batangas. Damis di sa Mindoro, di ba? Yung tinover ni Dennis. ganun din ang nangyari sa Mindoro. Like you share, Congressman din tinuturo. share and share. God bless us all po. Thank you for watching. Ang kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Kaya maagal 64 years old na po ako sa sinyo. At ano pa, Kaya lang ngayon, pag sinali mo naman yung stroke local mas po ako government official ng na 5 taon. Ayan na taon na ako. Ngayon. Kasi kailangan mo ito konsultahin. August. Pero sa disability, 6 years lang yun. Meron po sa gitna dalian. Tama. Baka dyan papasok. Pero sa awat tulong ng Diyos. Gagamitin, ibig sabihin. Gamitin yung transparent. Mas po. Ay, nako. Thank you for watching. God bless us all.